Okay, let's start. Let's pray. Father God in heaven, Lord, once more, we thank you for this opportunity that you have given us to come before you in studying your words, Lord God. Thank you, Father, for the technology, the Zoom, Father, that you use, Lord God, even though we are far apart from each other, Lord, we are able to study your words as if we are within range of each other, Lord God. So thank you, Father, for this opportunity, and Lord, help us, Lord God, to be able to maximize this time, Lord God, this opportunity that you are giving us, Lord God, to study your words, to strengthen us, Lord God, to help us grow in our faith in you, Father, and also to uplift our, especially to uplift our church, Father, to uplift the brethren, Lord God, and to those, Lord God, who are the pre-believers, Lord God, who will in future will come to know you, Father, through them, through your disciples, through your saints, through the church, Lord God. So tonight, Lord, we ask for your the illumination of your word through the Holy Spirit, to the infilling of the Holy Spirit who is in us. And we thank you, and we say a very good evening to you, Holy Spirit, and Lord Jesus, God the Father. Thank you for all the mighty things that you continue to do in our lives, and you will do tonight as we continue in our study. And I pray, Lord God, that you make use of me as your footstool, and that everything, Lord God, that we're going to discuss tonight, Father, will be only for your glory. And let your light shine upon us. Let your word shine upon us through the illumination of the Holy Spirit, so that we may understand every detail, every message that we're going to discuss tonight. Thank you for everything. We rebuke all the works of the enemy, and to those brothers and sisters who are late, Father, bless them also, Father, wherever they are. We pray that they will be safe, and then that they will be able to join us later when they arrive at home. And even to those who are not here, Father, for whatever reason, Lord God, let them also, Father, in a later time, maybe they may be able to watch and learn also from this study, Lord God, through the recorded video. So thank you very much. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Okay, so saglit lang po. Na ano ko na ba yung, ayun. Okay. Okay. So, very good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. And again, it's a privilege to study the words of God. And tonight, this is what we're going to study. Okay, so it's entitled Faithfulness in Ministry and Continuing Despite Trials. So, inspired, this is inspired, of course, by God, and through the things na mga nangyayari sa ating kapaligiran, and also sa ating church, no? So, ito yung ating pag-aaralan ngayon, faithfulness sa ating ministry, sa mga ministry na iniatang sa atin ng Diyos. How we going to be faithful? Bakit ba tayo kailangan maging faithful? Tama ba yung iniiwan natin yung ating ministry? At ano ang kailangan natin gawin bilang mga servant of Christ, servant of the Lord Jesus? No? So yan po yung ating pag-aaralan. And we're going to discuss several topics. I think six or seven topics in total ang ating i-discuss. So let's delve into the first one. Okay, so ayan. Pwede pong may magbasa po. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. First Corinthians chapter 4, verse 2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Amen. Amen. Thank you po. So this lesson is about faithfulness in ministry and fulfilling our responsibility.
responsibility. So you can see I have underlined the word there, who have been given a trust, no? So now itong pong First Corinthians, kung babasahin natin ito, ang context nito, First Corinthians, sinulat ito ni Apostle Paul primarily para bigyan ng kaayusan or ayusin yung mga issues na bumabagabag, no, doon sa Corinthian church at the time. Um, at that time kasi nahaharap ang Corinthian church sa divisions, sa mga misunderstanding and about spiritual leadership at that time. So, ngayon, bilang mga tayo, bilang mga, or sila, bilang mga stewards or katiwala ng Diyos, no, binigyan sila at tayo din ng mga roles, no, para maging kalakasan or tayo yung maging kalakasan or palakasin natin ang simbahan, ang ating church. So makita natin dito, ang paalala dito about faithfulness o yung pagiging tapat sa gawain na iniatang sa atin ng Diyos. Kaya sabi diyan, yung Apostle Paul, it is required, no? Required. Pag sinabi natin required, kailangan. It is required that those who have been given trust, so yung mga pinagkatiwalaan, no? So yung mga pinagkatiwalaan, they must be proved faithful, no? So, ito yung paalala about faithfulness, no, or pagiging tapat sa gawain ng Diyos. Kasi yung ating mga ministry na itinalaga sa atin, hindi naman ito itinalaga sa atin ng tao lang. Ang Diyos talaga ang ultimately ang nagtalaga sa atin nito, no? So, bilang pagiging steward nito, pag sinabi nating steward, katiwala, no? Bilang katiwala nitong inintrust sa atin na ministry, no, ay dapat ah, hindi natin ito itrato bilang para sa ating pansariling kapakinabangan, kundi itrato natin ito para maipakita natin, one, yung ang loyalty natin sa Lord, sa Diyos na siyang nagtalaga ng ministry na ito sa atin, at yung dedication natin doon sa pagtawag ng Diyos doon sa ministry natin. No, kaya ang sabi diyan, it is required that those who have been given a trust. So sino yun? Tayo yun eh, no? Kayo yun. Tayong mga nagsaserve sa church. We have been given a trust. And then we must be proved faithful, no? So, bilang pagiging steward or katiwala, nangangahulugan na meron kang mahalaga, meron tayong mahalagang bagay, or merong ipinagkatiwala sa atin na mahalaga, no? Ang Diyos. Excuse. At yun nga yung mga ministry natin, yung mga ministry nyo. So, pagiging tapat or faithful dito, hindi lamang ibig sabihin na pagiging reliable, no? Hindi lamang reliable ka. For example, hindi lamang magaling ka sa ganito or magaling ka sa ganyan. For example, pagdating sa worship team, for example, hindi lamang magaling ka sa let's say magaling ka sa gitara, magaling ka sa drums or whatever na kung saan ka tinalaga. It's not about doon, no? But it's about more of yung sabi ko nga kanina, yung loyalty mo, yung integridad, or yung dedication mo doon sa ministry na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kasi bawat responsibility na ibinigay sa atin ng Diyos, no, hindi ito para sa atin lamang, kundi ito ay para ibinigay ito ng Diyos sa atin, hindi para sa atin individually, kundi ito ay ibinigay sa atin para sa ikalalago ng simbahan, ng church, no, ng ikalalago ng kaharian ng Diyos, no. So nagpapakita to na kailangan na maging tapat talaga tayo sa ating mga ministry. So kung ang mga servant ng church, for example, ay umaalis sa kanilang duty, or tinatalikuran nila ito, masasabi natin na hindi sila tapat sa kanilang tungkulin. At ultimately, hindi sila tapat sa Diyos, at maaring
ang resulta nito, maaaring maapektuhan nito yung ginagawa ng Diyos sa simbahan, no? Kaya ang specifically for JRK Church, siguro henceforth, bago tayo magtaas ng mga manggagawa, talagang kailangan maipakita muna noong noong minister or yung someone na bibigyan ng ministry, maipakita muna niya yung faithfulness niya. No, bago siya maitalaga sa ministry, hindi na dapat yung kumbaga parang ikaw available, sige ikaw na. Ganun na nangyari. In the end, wala eh. Lumalabas yung I should say immaturity at in the end, no, ang Lord pa ngayon ang parang lumalabas na may problema or may issue or hindi nakikitaan ng maganda. No? So, dito sa verse na to, makikita dito na required na yung mga binigyan ng trust, dapat i-prove nila yung mga sarili nila na faithful sila. Now, kapag inalikuran mo yung trust na ibinigay sa'yo, that only mean na hindi ka faithful, no? For example, sa mga athlete, for example sa isang relay race, no? Kung relay race yun, yung isang atleta, for example, nag-decide siya na hindi tumuloy, so, wala na, na-abandon na, talo na sila, no? Apektado na yung buong team. Ganun din sa church, no? Kailangan bawat isa, nandoon yung nandoon yung malasakit doon sa ministry na iniatang sa kanya. Yan din sinabi sa Luke chapter 16 verse 10. Makita natin ang sabi sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So dito binibigyan din yung mga maliliit na bagay. Ibig sabihin yung mga maliliit na bagay, mahalaga din yan para sa Diyos. No? At ito yung masasabi natin na pagsubok talaga sa katapatan natin. Kasi sometimes yung maliliit na bagay, maliit na bagay lang, kumbaga parang nini-neglect na natin. Pero sa Diyos hindi, no? Sabi diyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So, ibig sabihin, even yung mga maliliit na bagay, mahalaga sa Diyos. Kaya, yung pagtalikod or pag-iwan sa ministry, ibig sabihin, hindi yun sa Diyos, hindi rin yun just. Mahalaga din para sa Diyos yun, no? Matthew 24:45 to 46, sabi diyan, who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. So dito makita natin na uh, nandun yung encouragement sa atin sa pagiging tapat na lingkod, no? Because uh, we all know that our reward is with God, no? At the right time, the opportune time, the proper time, we will receive yung reward natin sa Lord. Ayan. So let's go to the next one. Ayan. Sino pong pwede magbasa? Hebrews 10:24-25. Ako na lang magbasa. Sige. Hebrews 10:24-25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Praise the Lord. So here, we're going to discuss about leaving the ministry and yung impact nito sa church. And we're going to talk about Hebrews 10:24-25 to prove this. Ang Hebrews kasi, kagaya po nung Corinthians, ang context nitong Hebrews sinulat para palakasin ang pananampalataya ng mga believers no, na humaharap sa persecution during that time. So dito sa
Hebrews, ang writer ng Hebrews, sinulat niya ito, no, bilang paalala para huwag abandonahin yung faith or yung pananampalataya at yung komunidad, no? Yan yun. So, dito sa verse na to, sa passage na ito, pinapakita nito yung kahalagahan ng fellowship, no? Yan, sabi niya diyan, do not give up meeting together, no? Lalo na sa mga panahon ng pagsubok. No, for example na lang, kagaya sa atin sa JRK Church, no? Merong, I believe lahat ng church merong mga kinakaharap. And ganun din ang JRK Church. So, kaya dito, nandoon yung encouragement na na imbis na na lumayo, dapat mag magbuklod. No, yan ang sinasabi diyan sa Hebrews 10:10. So, yun ang sinasabi na encouragement ng writer ng Hebrews. Kasi nung panahon na yun, no, nahaharap kasi sila, yung mga early Christians, sa matinding pressure na nagiging dahilan para yung iba lumiban, no? Na lumiban yung ilan sa kanilang paglilingkod or sa kanilang pagtitipon. So, pinapaalala dito sa atin ng writer ng Hebrews na ang hindi pakikibahagi sa fellowship ay nagdudulot ito ng pag-usbong ng panghihina sa pananampalataya. No? Yun yung sinasabi niya dito. No? Humihina. Kaya sabi niya, not giving up together as some are in the habit of doing, but encouraging one another as you see, the more as you see the day approaching. No? Theologically, ang church kasi tinuturing na body of Christ. No? Mabasa naman natin yan sa 1 Corinthians chapter 12. No? Kung saan bawat believer, saglit lang. Ayan, okay. So makikita naman natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, saan bawat believer ay may natatanging role sa pagpapalago ng katawan ng Diyos. No? Ibig sabihin, meron tayong mga kanya-kanyang role na iniatang sa atin ng Diyos. So dito sa passage na ito, sa 1 Corinthians 12, makita natin na yung fellowship, pagtitipon ay mahalaga sa pag-encourage sa pagmamahalan, sa spiritual growth, no? For strengthening of the body of Christ, so mahalaga yung pagtitipon, no? Ngayon, kung ang isang believer hindi natin pwedeng masabing ang isang believer ay malago kung nag-iisa siya, no? Um, for example, ako believer ako, sabihin ko, malago ako sa Diyos pero nag-iisa lang ako. No, kasi hindi 'yun ang tinuturo eh. Ang tinuturo magbuklod, mag-meet together, 'yun ang tinuturo, no? Pero ang nangyayari, ang ginagawa ng ilan is hindi nila ito sinusunod, pinapagsa walang bahala, which is hindi tama, no? Kasi sa konteksto, for example, dalhin natin sa konteksto ng mga, let's say, mga servants or mga members sa ministry na tinalikuran or umalis sa ministry. Itong passage na ito sa Hebrews 10:24 to 25 nagpapakita ng negatibong epekto, no? Kasi ibig sabihin hindi ka sumusunod, hindi tayo sumusunod dito sa sinasabi. Ibig sabihin ikaw yung 'pag iniiwanan mo yung ministry mo, ikaw 'to. Yung as some are in the habit of doing, dun ka pasok, no? Yun yung may negatibong sinasabi ko na negatibong epekto. So kapag ang miyembro lumipat or umalis, no? For example, walang pakundangan na umalis. So ganun ang mangyayari. Maaring magkaroon ng panghihina kasi hindi maganda yung effect, no, or yung example na yun doon sa mga natitirang member. At of course, one way or the other, may effect yan, no, lalo na doon sa spiritual growth. Kaya parang ano yan, yung parang for example yung
sa uling, di ba? Pag nagba-barbecue ka or let's say bonfire, no, pagka maraming uling, syempre mainit. Pero pag binawasan mo, tanggalan mo yung uling, ganun din. Yung init nun, yung apoy nun hihina. Parang ganun din, no, sa atin. Kaya hindi tama, mali yung ganun na basta-basta na lang na walang pakundangan na pag-alis. Kasi hindi maganda ang epekto nun, no? Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, sabi diyan, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Kaya mahalaga talaga yung nagkakaisa, no? Kasi pinapakita nito yung lakas natin, no, at suporta na nakukuha natin sa pagkakaisa. Ganun din sa Acts chapter 2 verse 42. At ito yung maganda na dapat gawin natin, i-ehemplo natin, kumbaga gawin natin example. Sabi diyan sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Pinapakita lang dito sa passage na to na ang commitment ng mga early church sa fellowship at importansya nito sa buhay ng mga mananampalataya. No, nandoon yung ano nila, nandoon yung I should say excitement, yung eagerness nila na makipag-fellowship sa bawat isa. No, wala doon yung kanilang mga pansariling ah, let's say mga pansariling iniisip, mga pansariling agenda. Ang gusto lang talaga nila is yung mag-fellowship sa isa't isa. Kasi nandun yung pagmamahalan nila sa isa't isa, no? Oo, nagpe-fellowship sila kasi mahal nila yung isa't isa, no? Kumbaga, ano mo yung sa Pilipinas, merong mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko o kailangan mo ko kaya mo ako mahal? Tama ba yung sinabi ko? Parang ganun. So, ang nangyayari, pagka ganun kasi ang nangyayari, parang ah, lumalabas na gamitan lang, kumbaga parang panakip-butas, which is mali, di ba? Mali, mali yun. So dapat nasa sa iglesia tayo, nasa church tayo, not because of necessity but because of our love, no? Of course, our love for God, the Lord Jesus, and our love for the brothers. Kaya kaya sa tinagal-tagal na namin ni Pastor Joan, um, sa dinami-dami ng nangyari, hindi naman kami umaalis sa church kasi andun yung love namin para sa mga kapatiran. Hindi naman yung sarili namin ang iniintindi namin, kumbaga. So dapat lahat tayo ganun din, ano? Okay, so ida-drive pa natin mamaya yung topic na yan, pinag-uusapan natin later as we move along. Dito naman tayo, number 3, topic number 3 natin. Pwede pong pakibasa Matthew chapter 25 verse 26 to 30. Na po. Matthew chapter 25 verses 26 to 30. Ay, yung as in 25, 26 to 30 po. Or yung nasa Yan screen lang lang. yung shortcut ko na yan kasi para magkasya yun. Ah, Importante lang. okay. His master replied, "You wicked, lazy servant, and throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth." Yan. So, makita natin dito, ang gusto nating i-drive dito is, does God approve of abandoning responsibilities? No, pag may responsibilidad tayo, for example, sa church, does God approve? Kung, for example, kung sa tingin natin na yung reason natin is acceptable sa ating paningin, yung para i-abandon natin yung ating responsibility sa church, no? For example, meron akong kakilala, ang sabi niya kasi meron siyang difference or meron siyang hindi gusto doon sa leader niya. So kaya because of that, inabandon niya yung kanyang responsibility sa church. Okay, sa perspective niya, sinasabi niya tama siya, no? No, pero tinitingnan natin sa perspective natin. Pero ano yung perspective ng Diyos?
tinignan ba natin yung perspective ng Diyos? So, yun yung gusto nating ano yun dito, no, pag-usapan. So, does God approve abandoning yung responsibilities natin? At makita natin sa parable of the talents, no, itong parable of the talents na ito, parable ito na binigay ng ating Panginoong Hesus sa atin, specifically patungkol sa stewardship, responsibility, at accountability. Yan po yung makikita natin dyan. Yan ang tinuturo sa atin dyan. Stewardship, responsibility, at accountability. So dito sa Parable of the Talents, sa kwento na to, yung master, no, nagbigay ng talent. So pag itong talents na to, sabihin nating salapi or salary or money sa kanyang mga servant. At ang inaasahan niya, nagagamitin nila ito ng maayos, no? So yung mga servant, may mga nag-invest ng kanilang talents at pinuri niya sila. Ngunit may servants na nagtago lang or nineglect niya yung kanyang talent at ang storya is pinagalitan or nagalit ang master sa kanya at pinarusahan siya. So pinapakita dito sa parable na inaasahan ng Diyos kasi yung master dito dinidepict niya ang Diyos, no? So inaasahan ng Diyos yung pagiging responsible sa mga gawain o responsibility na ipinagkaloob niya. So ibig sabihin, binigyan ka ng responsibilidad, kinakailangan mo itong paglinangin, no? Hindi mo kailangan na na itago or i-abandon na or abandonahin, no? So theologically, itong parable of the talents, nagbibigay din sa accountability at faithful service. No, yun yung kung titignan natin to theologically, yung ang binibigyan din nito is accountability at faithful service ng mga servant, no? So, ang Diyos nagbigay ng gifts, ng talents, ng responsibility sa bawat believer upang gamitin sa kanyang kaharian. So, dali natin sa context ng church, nagbigay ng responsibility sa bawat isa upang gamitin sa church upang lumago ang church, no? Now, ang pag inabandon mo yung responsibility na yun, ibig sabihin hindi lamang yung pagiging kung dadali natin dun sa konteksto ng parable, no? Kasi yung sabi nga dun sa parable, no, so tamad yung servant, no, lazy servant. So hindi lamang sa konteksto ng pagiging ng lazy or tamad or kung anumang reason meron kung bakit mo i-abandon na yung ministry mo, kundi ang una dapat nating kino-consider is kawalan yun ng paggalang sa tiwalang binigay sa iyo ng Diyos. Now, for example, binigyan ka ng ministry, kahit maliit man niya, for example, ang ministry mo is taga-ayos ka ng 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 silya sa church. Kahit na ganong kaliit yan, iniatang sa iyan, so kinakailangan bigyan mo ng halaga, pahalagahan mo. Kasi kapag hindi mo pinahalagaan, yan ay magpapakita ng kawalan ng paggalang sa tiwala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga kanina, ang binasa natin, di ba? That those who have been given trust must be proved faithful, no? Kasi pinapakita nitong parable of the talents na ang Diyos seryoso siya sa mga responsibility na ipinagkakatiwala niya. No, yun yung pinakikita nito. So theologically makita natin yung accountability dito, no? So yung pag-alis sa ministry or responsibility ng walang matibay na dahilan, no? Maaari itong ituring na pagtalikod sa mga biyaya at pagtawag na binigay ng Diyos. Na of course hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, no? For example, para itong sa kumpanya kung saan may mga empleyado na let's say binigyan ng project o ikaw ito gagawin mo, ito gagawin mo, ikaw ito gagawin mo, ito yung mga resources, no? So binigyan sila ng project, meron silang kailangan gawing project at bawat isa binigyan ng roles and responsibility para matapos para ma-build yung project, no? Now, kung ang isa pinabayaan niya yung task niya, ano mangyari? Apektado yung project, di ba? So, ibig sabihin, what I'm trying to say is,
sometimes yung ating selfishness, yung ating pagiging makasarili, hindi natin tinitingnan yung buong picture, no? Na kung ano yung nagiging ano nito, nagiging resulta or nagiging epekto, no? So maapektuhan nun yung buong kumpanya. Ganon din sa kaharian ng Diyos, ganon din sa church. Mahalaga ang roles ng bawat isa mananampalataya, at pag tinalikuran natin ito, meron tong epekto sa buong simbahan, and for sure hindi malulugod ang Diyos doon, no? So tignan natin sa Luke chapter 12 verse 48. Anong sabi diyan? From everyone who has been given much, much will be demanded, no? So pinakikita dito sa verse na to yung accountability na kaakibat sa bawat responsibilidad. So kung ikaw pinagkatiwalaan ka ng responsibilidad, malit man yan, sabi ko nga, taga-ayos ka lang ng church or taga-walis ka, no? Gawin mo pag sumikapan mo, no? Kasi responsibility na iniatang sa iyo yan, no? Romans 12:6-8, anong sabi? We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, dito sa passage na ito, so makita natin, sabi diyan, we have different gifts according to the grace given to each of us. So makikita natin dito, no, naglalarawan itong passage na ito ng iba't ibang gifts at roles sa church. At ang expectation ay gamitin natin ito with diligence. No, hindi hindi parang laro-laro lang na, or parang baliwala lang na anytime na ayaw natin, no? Ah, kung sa kumpanya nga seryoso tayo, mas lalo na dapat sa gawain, no, ng Lord. Right? Now, number 4. Yan, basahin naman natin number 4. Pwede pong may magbasa po ng 1 Corinthians 12. Ako po. Sige po, Brad Leo. 1 Corinthians chapter 12, verse 12, 18, 25 to 27. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Amen. Thank you po. So dito, makita natin sa ating topic number 4, transferring to another church, is it right or wrong? Siguro sabi ng iba, okay lang naman yun church din yung po lilipatan ko di ba? Ganun din yung gagawin ko dun, pareho lang. Okay, tignan natin. Again, kasi pagka ganun, ang tinitignan natin yung perspective natin Tignan natin yung perspective ng Diyos. Tama ba? Okay ba yun dilipat ako sa ibang church? Okay lang yun kasi church din naman yun, gawain din naman yun. Okay lang yun. Okay, tignan natin sa perspective ng Lord. Kaya binasa natin itong 1 Corinthians chapter 12, verse 12, 18, 25, and 27. So dito, makita natin in context, itong sulat ni Apostle Paul na ito sa mga taga-Korinto. No, dito, pinapakita niya or nilalahad niya ang unity ng church. No, ito ang binibigyan din dito, unity. No, unity ng church ang binibigyan din ang sabi niya, ang analogy ni Apostle Paul na ang unity daw ng church ay parang isang katawan, kung saan bawat bahagi ay may natatanging role at mahalagang bahagi na ginagampanan. So ibig sabihin, ganun din yan sa atin, pare-pareho din sa atin, no? Kagaya sa church, meron tayong mga iba-ibang bahagi ginagampanan, no? So pinapakita dito sa binasa natin yung imagery ng interdependence ng bawat membro, no?
or yung sabihin natin yung divine arrangement ng Diyos sa bawat posisyon sa loob ng simbahan. So kasi sa loob ng simbahan, syempre, hindi lang naman ang nandiyan, hindi lang naman pastor, hindi lang naman leaders, lahat tayo, bawat isa, no, nandiyan tayo, meron tayong mga kanyang-kanyang ginagampanan. So yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito. So dapat ang bawat isa daw is united na para bang katawan, no? United. So, yung analogy ni Apostle Paul tungkol sa katawan, pinapakita niya na ang Diyos mismo ang nag-ayos or nag-aayos ng bawat membro sa simbahan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay, let's say, nilagay ka sa transport ministry, nasa transport ministry ka, hindi dahil gusto ni pastor nasa transport ministry ka, no? Nasa transport ministry ka dahil yun ang tinalaga sa ng Diyos. Nasa worship team ka dahil yun tinalaga sa ng Diyos. No, nasa kitchen ministry ka, yun tinalaga sa ng Diyos. Yun dapat ang maging mindset natin, no? Kasi yun ang tinuturo sa atin ng Biblia, no? Well, technically, ang nagtatalaga yung leader, diba? Pero hindi tinatalaga yun ng leader out of his own volition. Kaya nga nandoon pinagpipray natin sa Lord, 'di ba? Hinihingi natin ng kapahayagan sa Lord. No, so kapag ka naitalaga ka diyan, parang parang mga leaders, 'di ba? Ang sabi ng Biblia, walang naitalagang leader na hindi inalaw ng Lord na maging leader. Kaya siya naging leader kasi siya yung inalaw ng Lord na maging leader. So ganun din 'yun. So kaya ibig sabihin yung mga posisyon natin, yun, ang nagtalaga sa atin diyan ay ang Diyos, no? So pinapakita nito theologically, excuse, pinapakita nito na ang paglipat natin sa ibang simbahan, kung lilipat man walang excuse me, nang walang pagsaalang-alang, walang pakundangan, basta-basta na lang, no? Nang walang reason na valid, lalo na kung hindi maayos, hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos, no? At maaaring makasira yan sa unity at purpose na inilaan ng Diyos. No? So kung titignan natin yung bigger picture, okay? For example, ako, let's say, sino ba nandito? For example, si Brother Allen nila. Hindi ko gusto si Brother Allen. Ano yan eh? Malakas magilik yan. Example lang. Malakas magilik yan. Ayoko dyan. Hindi na lang ako, alis na lang ako. Hindi na, iiwan ko na yung ano ko. So, ang sineserve ko nun, yung sarili ko. Yung sarili ko yung sineserve ko, hindi yung kagustuhan ng Lord. Hindi kalooban ng Lord. No? Kasi hindi ka naman na itinalaga dun dahil sa sarili mo. Ang talaga sa iyo dun ang Lord. So, yun ang sinasabi dito ni Apostle Paul, no? Now, so, ibig sabihin, yung pag-alis natin sa ministry o pagbabago ng simbahan, for example, nang walang panalangin or blessing or guidance, ito ay maaaring makaapekto sa spiritual na pagkakaisa at layunin ng simbahan. So kung ang Diyos ang naglagay ng bawat isa, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12, naglagay ng bawat isa, particularly sa atin sa simbahan, so ang pag-abandon dito, maaring makasira, of course, sa harmony at function ng simbahan at sa will ng Lord. Kasi ang will ng Lord, ang simbahan ay united. So, imagine niyo parang ganito yan, no? Parang isang makina ng kotse, for example. Parang makina ng kotse, kung saan bawat parte ng kotse, may specific purpose yung bawat parte ng makina. May specific purpose. No, kapag yung isang parte inalis mo at inilipat mo, of course yung makina maaapektuhan kasi tinanggalan mo ng parts eh. Ngayon yung parts na yun nilipat mo sa ibang makina. So maari pa ring maaring dun sa pinaglipatan ng makina na yun, maaring makaapekto din yun kasi yung parts na tinanggal mo dun sa makina hindi mo alam baka mamaya defective pala. Kasi so, sa makina ng sasakyan, tatanggalin mo ba yung parts kung hindi defective? Normally, ang tinatanggal doon defective eh. So either sira
Kaya mo tinanggal para palitan, tapos yung sira, ginamit nilagay sa ibang makina. So, ang mangyayari, maapektuhan din yung ibang makina. No? So, analogy lang yun. Kumbaga, para maintindihan natin na, na may mga kanya-kanya tayong part na ginagampanan at yung part na yun, nandoon tayo kasi tayo yung tinalaga doon. So kaya kinakailangan pagsumikapan natin na paglinangin yun yung part natin na yun, no? So sabi sa Ephesians 4:16, from him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Pinapakita lang dito sa verse na to yung kalagahan ng bawat miyembro sa pagpapalakas ng simbahan. So kaya importante po talaga ang bawat isa, ang bawat miyembro ng simbahan, no, sa sa kalakasan ng bawat isa. Kaya itong pag-aaral natin na ito ay para maintindihan natin ano ba yung epekto or ano ba yung perspective ng Diyos patungkol dito sa pag-abandona ng mga responsibilidad natin sa church or kasi marami yan yung mga ganyan, parang palipat-lipat patalon-talon kung saan-saang church na lang na walang pakundangan, no? So hindi nila inaalintana na of course, uh, merong mga merong mga uh, principle or merong mga katuruan ang Lord na nababiolate sila. No, hindi yan basta-basta ganun-ganun lang. Romans 12:5 sabi dito, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Dito, pinapakita naman yung mutual commitment ng isa't isa na bawat isa sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya po talaga, nandoon yung unity, no? United. Right? Now, Galatians chapter 6 verse 9. Ako nang magbasa nito. Sabi dito, let us not become weary in doing good. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So here, we're going to talk about encouragement for the faithful in ministry. No? So, this is an encouragement sa inyo na nagpapatuloy dun sa mga iniatang na responsibilidad sa inyo. Kasi ang Book of Galatians kasi sinulat to ni Apostle Paul upang palakasin yung pananampalataya ng mga believers sa gitna noon ng hamon sa kanilang pananampalataya. Kasi meron doon sa Galatian, meron doon yung mga tinatawag na Judaizer. Yung mga Judaizer na to ang gusto nila i-undermine yung faith ng Galatian church, no? So dito sa chapter 6, pinapalakas ni Apostle Paul yung loob ng mga believers na patuloy silang gumawa ng mabuti. At the same time, pinapaalalahanan nila na hindi kaagad nakikita ang bunga ng kanilang mga ginagawa. No? So ibig sabihin, hindi yan kaagad-agad. Ngunit, make no mistake, may reward na nag-aantay para sa mga tapat na hindi sumusuko. So yan yung sinasabi. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, do not give up, no, from doing good, sabi niya. Kaya pinapakita dito theologically, no, yung prinsipyo ng sowing and reaping, no, ng pag-aani at pagtatanim na bawat mabuting gawa ay may bunga, no, yan yun. No, bawat mabuting gawa ay may bunga. So this is not about works na nakagaya ng ah, ng ng understanding ng ibang paniniwala na sinasabi nila na yung mabuting gawa mo will outweigh yung iyong mga kasalanan. Hindi ito ganyan. Ngunit itong mabuting gawa na ito ay resulta ng ating pananampalataya. Kasi dito nga dahil yung mga Judaizer ina-undermine nila yung pananampalataya ng Galatian Church, no? So nire-remind sila ni Apostle Paul na huwag silang mawalan or huwag silang mapagod na gumawa ng mabuti.
Yung mabuti kasi na yun, nanggagaling yun sa bumula yun sa kanilang pananampalataya. Because in due time, they will harvest if they do not give up. So, ang pinakita dito, yung principle ng sowing and reaping. So, ibig sabihin, kayo ng mga minister sa simbahan, na may mga kanya-kanyang ministry sa simbahan, huwag kayong manawa na gumawa ng mabuti. In particular, doon sa inyong ministry na itinalaga sa inyo. Because, gaya ng sabi ni Apostle Paul, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. No, yan yung sinasabi niya yan. No? So, lahat ng mabubuting gawa natin, hindi yan nasasayang. May gantimpala ang bawat pagsisikap natin para sa Kanya. Kaya patuloy po tayo. No, this is an encouragement naman sa inyo. Magpatuloy tayo na sa ating responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos, no? So, manatili tayo sa ministry, no? Kagaya nitong verse na binabasa natin, paalala na yung tapat nating paglilingkod, may kabuluhan yan sa Diyos. Mahalaga yung bawat sakripisyo natin, bawat sakripisyo nyo, at may nakalaang biyaya para sa atin sa tamang panahon. Gaya ng sabi ni Apostle Paul, no? Parang isang magsasaka nagtanim ng butil. Of course, yung butil na yun, hindi yan agad tutubo, no, yung binhi niya. Ngunit alam natin or alam niya, no, nung magsasaka na nagtubo, na ang panahon ng anihan ay dadating. Ganon din sa atin, no? Sa ating mga ministries. Darating yung time, yung panahon na aani din tayo. Kaya wag po kayong manawa, wag kayong panghinaan. Do not be weary, sabi nga ni Apostle Paul, no? In doing good. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 sabi, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So dito pinapakita naman dito ang assurance na ang lahat ng pagsisikap natin, lahat ng pagsisikap nyo ay may kabuluhan sa Diyos, no? Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people to continue to help them. Hindi nakakalimot ang Diyos. Tapat siya sa mga naglilingkod sa kanya or sa ating mga paglilingkod. No, alam niya yan at hindi niya yan nakakalimutan. Kaya in perfect time, in due time, in due course, no, we will reap the harvest. Just do not give up. Okay, then yan, sino naman pong pwede magbasa? Ecclesiastes 4:9-10. Ano lang po. Sige po, sister. Ecclesiastes verse 4, chapter 9 to 10. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Thank you po. So, here, gusto nating pag-aralin is about strength in community and encouragement, and isang magandang aklat is ang Book of Ecclesiastes kung babasahin po natin ito, no? Kasi ang aklat po ng Ecclesiastes, nagbibigay po yan ng mga aral tungkol sa mga kahalagahan ng pagkakaisa, no? Yung mga support system sa community of believers, yan yung makikita natin dyan. So, pinapakita dito yung kahalagahan ng fellowship, pagtutulungan, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. So, theologically speaking, ang fellowship po kasi ay mahalaga sa ating faith journey, no? Sa bawat mananampalataya. Hindi po natin pwedeng sabihin na at malago tayo sa ating pananampalataya pero wala tayong fellowship, di tayo nakikipag-fellowship, no? So, sa view na yan, no, yung pagiging bahagi ng isang church,
yan yung nagbibigay ng oportunidad, ng opportunity sa atin, sa bawat isa, na palakasin ang isa't isa bilang isang katawan ni Kristo, no? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, 'di ba, sa binasa natin kanina sa Corinthians, na meron tayong membro tayo, we are part of one body, pero may kanya-kanya tayong mga function, no? So hindi po pwedeng kamay ka lang tapos hindi ka part ng body, no? Hindi ganoon. Eh, eh, dapat maging part ka, maging membro ka ng body. Makasama ka doon sa may unite ka doon. Kaya napakahalaga talaga ng fellowship. Kaya kung lalayo ka sa fellowship, no? There is really something wrong, no? So bilang isang katawan ni Kristo, dapat magtulungan at magpalakasan ng bawat isa. Bahagi ng katawan, lalo na sa mga panahon ng mga pagsubok, no? For example, sa pagharap ng simbahan, ng ating church, sa mga hamon, sa ah, maraming hamon. Isa na diyan, of course, yung ganyan. May mga nawawala tayong mga kasamahan, mga tumatalikod, no? Ah, ah, yung mga natitira sa atin, dapat kailangan tayo magtulungan at mag-encourage tayo sa isa't isa. No, tayo mga nananatili, dapat magtulungan tayo, mag-encourage natin ang bawat isa, no? Kasi kung titignan natin dito, sa verse na to, pinapaalalahanan tayo na hindi tayo nag-iisa sa ating paglilingkod at may mga kapwa tayong mananampalatayang handang tumulong at sumuporta sa atin, no? So, parang alam niyo yung mga mountain climbers, 'di ba? Pag umaakyat sila, meron silang rope, no? Konektado yan sila, eh. Kasi at one moment in time, maaring yung isa mahulog. Pag yung isa nahulog, hindi siya dire-diretso mahuhulog kasi may tali siya, nakakonekta siya doon sa isang mountaineer, no? So, hindi siya mai-stop yung kanyang, maa-arrest yung kanyang fall. So, ang gagawin ng iba, tutulungan siya. Ganon din dapat tayo. Magtulungan, mag-encourage tayo, no? So, kung ang isa nadulas or nanghina, kailangan yung grupo magtulungan para maiangat siya at makapagpatuloy uli. Ganyan din dapat tayo sa church. Yung ating role sa isa't isa. Magpalakasan sa panahon ng kahinaan. Kagaya ng binasa natin, di ba? Galatians 6:2, ito na yung binasa natin. Ay, hindi pa natin ito binasa pala. Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. No, sabi diyan. So, pag pagdadala or pagpasan ng isa't isa sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Romans 12:10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. So, pinapakita naman dito yung kahalagan ng pagkakaisa ng pagmamahalan sa loob ng simbahan. Amen? Yan. So, yan. Pwede pong pakibasa itong Matthew 28:19-20. Ako na po. Sige po, sister. Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Amen. So, ito yung encouragement po sa atin na magkaroon tayo ng renewed focus on soul winning and outreach natin, no? Kasi itong binasa natin na itong binasa ni Sister Christina, commonly alam natin to as Great Commission, di ba? In fact, ito yung huling kautusan ng ating Panginoong Hesus, no, bago siya umakyat sa Ama. So ito yung kanyang huling kautusan. Sabi niya na dito sa Great Commission, hindi lamang ito isang mission para sa mga disciples noon. No, ibig sabihin, hindi lang sila noon na sinabihan niya, kundi para din to sa atin ngayon, para sa bawat mananampalataya ngayon hanggang sa kasalukuyan. So dito pinapakita
na ang pag-abot natin sa mga tao, no, sa Diyos, bahagi ito ng ating mission bilang Kristiyano, no? Ito rin yung ating mission sa church, di ba? To facilitate the discipleship and growth of every souls that God will entrust to us in JR King, no? So, yung evangelism, yung soul winning, mahalagang bahagi ito ng buhay ng isang Kristiyano na dapat hindi po natin ito kakaligtaan, mga kapatid. Sometimes dahil matagal na tayo sa church, so ang thinking natin is yung focus natin is sa church lang. So pero bawat isang Kristiyano binigyan ng commission, yung Great Commission ng Lord na no ipalaganap yung kanyang salita, yung kanyang yung gospel, no? So, kaya yung evangelism sa soul winning, mahalagang bahagi yan ng buhay nating Kristiyano. Tinawag tayo upang maging witness para kay Kristo, no? Witness natin yung buhay natin, kung paano tayo binago ng Diyos, no? At abutin natin yung mga tao para sa sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos, no? Now, sabi ng Lord, ito yung ang ganda nitong sinabi niya, oh, and surely I am with you always to the very end of the age. So sa ating paggawa nitong Great Commission na to, kasama natin siya, no? Binigyan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya, to the very ends of the age, kasama niyo ako. So ngayon, sa harap ng mga suliranin na kinakaharap natin sa church, sa 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 mga pagkakataon na mayroong mga membro na nawala, umalis, tumalikod, no? So ang challenge para sa atin na titira na church member, ang challenge ay magpatuloy, no? At mag-focus tayo sa soul winning. Yan, no? Mag-focus tayo sa soul winning, sa pag-disciple, upang mapagtibay natin ang simbahan. Of course, yung mga responsibilidad na tinalikuran, na iniwanan, siyempre, hindi naman po pwedeng akuin ng lahat ng isang tao ng lahat. Diba? So, of course, ang Lord ay willing na magbigay sa atin ng kaluluwa na siyang kanyang ilalagay muli doon sa mga bakanting position na yun. Pero kinakailangan gawin din natin yung ating part, no? Of course, ma-realize lang yung mga tao na yun kung gagawin natin yung part natin sa Great Commission. Of course, mag-invite tayo, mag-evangelize tayo, no? Kaya itong magandang analogy diyan, no? Sa company, for example, sa company, kapag ka merong umalis sa company, whether nag-resign or na-terminate, no? So, ang ginagawa ng kumpanya, naghahanap siya ng mga bagong empleyado, 'di ba? Para palitan yung umalis. Kasi sa halip na malungkot, magkaroon ng kalungkutan dahil may mga nawala na empleyado, ang focus ng kumpanya ay humanap ng bagong empleyado na mas makakapagpalago ng kumpanya, no? So ibig sabihin, hindi yung kumpanya, kasi ang kumpanya meron siyang goal, meron siyang objective, no? So kung itong kumpanya na to is a manufacturing company, for example, kailangan may tao. Hindi pwede, kasi hindi makakapag-produce pag walang tao. So hindi siya mag-aaksaya ng oras para mag-hire uli ng panibago. Ganon din ang church, no? Dahil meron tayong mga open na responsibilidad, at willing ang Lord na bigyan tayo ng soul para punan yan, pero kinakailangan wag din tayo mag-atubili na mag-evangelize, na mag-share, na mag-invite para makita, ma-realize, no, or ma-identify, or madala natin kung sino man yung tao na yun na itatalaga ng Lord, no? Kaya kailangan magkaroon tayo ng renewed focus para abutin ng mga tao na mag-win ng soul para sa kaharian ng Diyos. Amen?
Praise the Lord. So now, reflection. No? Mag-reflect muna tayo. So why is it important to remain faithful to your ministry? Hmm. So, tanungin niyo yung mga sarili niyo, tanungin natin yung mga sarili natin. Bakit ba importante na manatili akong faithful sa aking ministry? Ano ba yung, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung, ano ba yung ministry mo ngayon? Okay? Sa worship team, worship leader ka, sa instruments ka, sa transport ka, sa kitchen ka, sa ah, kung anong ministry meron ka sa church. O bakit importante na mag-remain faithful ka dyan sa ministry? So based sa ating pag-aaral, nakita natin na mahalaga talaga yung katapatan sa ministry, di ba? Ang sabi nga kanina, that those who have been trusted must be proven faithful, no? So mahalaga yung katapatan sa ating ministry dahil ito yung itinalaga ng Diyos kung saan tayo pinili para maglingkod. So ang pagiging tapat natin, nagpapakita ito ng ating accountability doon sa tungkulin na ipinagkaloob sa atin, no? At of course, ito ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kapag tayo ay tapat, nagpapakita tayo ng tiwala natin at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yan, no? So, sa halip na maghanap ng ibang lugar, ibang area para maglingkod, patatagin natin yung sarili natin, no? Magpatuloy sa paglilingkod kahit may mga hamon, no? Pag-isipan kung paano pa mas makakatulong sa simbahan, for example, sa pamagitan ng pagiging mas aktibo sa pag-support sa ating ministry. Ano? Makita natin diyan yung binasa nating verse kanina, di ba? Now it is required that those who have been given a trust, yan, sino yun? Kayo yun, tayo yun, no? Yung mga may ministry, may responsibility sa church. We have been given a trust. Ang sabi niyan, those who have been given a trust must be proved faithful, no? So, kasi pinapakita nito na ang Diyos nagbibigay ng halaga sa mga lingkod na tapat sa kanilang mga tungkulin. At hindi basta-basta tumatalikod, no? So, yan. Then next, reflection question. So, ano ba yung mga reason? What are some reasons that may hinder fulfilling responsibilities in the church? Ano ba yung mga reason? Tanungin niyo yung sarili niyo. Ano ba yung mga reason na maaring maghinder sa akin para hindi ko ma-fulfill yung mga responsibilidad ko sa church? Maraming possible na maraming factor, no? Ilan sa mga normally mga rason is number one, yung personal na kagustuhan. Meron kang mga preference, no? Hindi mo gusto yung ganito, hindi mo gusto yung ganyan. So pagka yan ang in-entertain natin, magiging hindrance yan sa pag-fulfill ng ating responsibility sa church. Of course, ganyan yan, nandiyan din yung pagod. No, number one na kalaban natin din yan, yung pagod, lalo na sa ating mga OFW. Of course, nagtatrabaho tayo and then pag-uwi, ayan, kagaya nito, nagtatrabaho tayo, then pag-uwi, attend pa tayo ng Bible study. Not that nakakapagod ito, pero it's all about mindsetting eh. Kasi kung ang mindset mo is nandun ka, eager ka na maka-receive ng salita ng Diyos, then wala yung kapaguran, di ba? So, paghihina ng loob, no? Impluwensya ng iba, ito yung matindi yan, yung impluwensya ng iba, no? Na-impluwensyahan ka, wag ka na dyan, dito ka na lang, sumama ka lang sa amin. No? Pagka hindi ka rooted sa salita ng Diyos, kaya nito, hindi natin to sinasaalang-alang yung mga pinag-aralan natin, ang gagawin natin, ganun ba? O sige nga, so kung titingnan mo, pagiging makasarili yun, sarili mo lang ang iniisip mo, no? Hindi mo iniisip yung sinasaalang-alang ang church, hindi mo sinasaalang-alang ang salita ng Diyos. Sometimes nga may narinig pa ako na ang sabi niya,
ginagawa niya yun kasi yun ang sa tingin niya na gusto ng Diyos, no? So, sometimes kasi may mga mabababaw na dahilan na dapat talaga isinasangguni eh. Pero kapag ka yung naghalo na yung pansariling kagustuhan sa yung sometimes itinitwist natin yung ano eh, yung yung salita, no? So, pero yan yung isang napakaano yung impluwensya ng ibang tao. Kaya dapat wag tayo maimpluwensya ng ibang tao, no? Ang mag-impluwensya sa atin ng Diyos, ang banal na espiritu, no? And sometimes din, which is ito, madalas na reason is yung hindi pagkakaintindihan, no? Yung salungat yung pananaw sa mga bagay-bagay ang isang mga reason na naghihinder kaya hindi natin mapulfill yung ating responsibility. So, kung itong mga yan yung mga maaring makagulo sa ating commitment sa Diyos at sa simbahan. So, dapat ano natin, dapat aware tayo, no? Magkaroon tayo ng sensitivity, no? So, dapat alamin natin, kilalanin natin yung mga hadlang na yan at hanapin natin yung tamang paraan para malampasan natin yung mga ito, no? Sa halip na magpadala tayo dun sa mga negatibong impluensya, dapat lumapit tayo sa mga kapatiran, sa ating mga leaders, no? Palakasan tayo, magbigay tayo ng suporta. Gaya ng nakikita ko, yung gathering kayo, lumalabas kayo, maganda yan, no? So, kasi nagpapalakasan kayo, then marami pang pag-isipan nyo pa kung ano pa yung mga maaari nyong gawin para magpalakasan pa kayo, no? So, maaari din kayo gumawa ng mga activity, mga let's say parang outreach activity, no, na sometimes lalabas kayo. Nandiyan kami sa Qatar, no, sa City Center. Madalas yan si Pastor Joan, nilalapitan kami. Yung mga kapatiran na nag-outreach sila, nandoon sila sa grupo sila, pumupunta sila doon sa City Center. Tapos doon sa may food court, no, nagmi-mission sila doon, lalapitan kanila, sisiran kanila, no. So, ginagawa nila yung will ng Lord. Yan. So, kaya ng binasa natin, Hebrews 10:24-25, di ba? Let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together. So, yan yun. Okay. Then number 3, how can we fulfill the Great Commission despite trials? So, kasi importante na magawa natin to kasi ito yung iniatang talaga sa atin ng Diyos, no? Sinabi ng Lord binigyan tayo ng commission no? So now sa kabila ng mga pagsubok maaring pa rin natin sundin yung Great Commission, of course, no? Sa pamamagitan ng patuloy natin na pag-evangelize, no? Pag-aakay sa mga kaluluwa sa Panginoon. Hindi natin dapat hayaan yung mga let's say personal na problema para makahadlang na sa ating nais gawin or sa nais ng Diyos na ipagawa sa atin, no? Isang magandang pwedeng gawin is gumawa tayo ng pagplanuhan nyo paano ka ba mag-evangelize. So, o paano ka magso-soul winning, anyayaan mo yung mga kakilala mo, kapamilya mo, maglaan ka ng oras. Kailangan talagang paglaanan ng oras na mag-aral ka ng salita ng Diyos, ng Biblia. Gaya ito ng ginagawa natin. Kasi kung evangelize ka, syempre, hindi naman po pwede na wala kang i-share na salita ng Diyos, di ba? Kailangan i-share mo din ang salita ng Diyos. And of course, pero ang isang magandang testimony talaga is yung buhay mo, yung change life na meron ka, yun ang patotoo mo kasi, no? So, pero importante pa rin, dapat mag-aaral ka ng salita ng Diyos. So, yan. At nabasa natin Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you.
So sabi nga ito yung utos sa atin ng Panginoong Hesus, no? Sa bawat mananampalataya, hindi sa leaders lang, sa bawat mananampalataya na dapat magbahagi tayo ng salita ng Diyos, no? At bawat pagsubok, ituring natin to na hamon na kaya nating lagpasan sa tulong ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Yan, praise the Lord. So ito yung ating ating take home, take away sa mga pinag-usapan natin: faithfulness in ministry, strength in fellowship, focus on soul winning, and God sees your sacrifice, kaya magpatuloy kayo, and reflecting Christ is stability. No? Yan. So our steadfastness strengthens others and brings glory to God. Amen. Praise the Lord. Yan, umabot. Umabot sa oras. Kamusta na po kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ayun. Amen. And Praise the Lord. So, nawa dito sa ating pag-aaral, no, mapapulutan natin ng aral pang maintindihan natin kung ano ba yung itong mga ginagawa natin, no, sa church. Hindi tayo, of course, hindi tayo naglalaro sa church. Hindi tayo nandun na basta-basta lang. Nandiyan tayo because meron tayong binigyan tayo ng responsibilidad, no, ng Diyos, at dapat gawin talaga natin yung ating responsibilidad. Hindi para talikuran, kundi para itaguyod, no, para gawin natin. Yan. Now, meron tayong mga kapatiran na nanghihina. Magpalakasan. Gawin natin na magpalakasan tayo. Abutin natin kung sino yung kailangang abutin. No? And in everything, kinakailangan yung will ng Lord parating nasusunod. No? Kasi meron din, for example, ang will pala ng Lord is, let's say, para bang damo, linisin, tanggalin yung damo. Yung pala ang will ng Lord, pero nag-go against naman tayo. So, dapat meron din tayong discernment. No? So, okay. Meron po ba kayong any insight or any question? Ako po, PA, may tanong lang. Sige Or po. kung paano po magandang i-approach. Paano po kung may mga tao na ang sinisisi sa pag-alis ng ka-member ay ang mismong simbahan? Pagka ganun ang narinig mo, unang-una outright, mali na yun. Opo, kahit na anong sabi mo pero hindi pa rin makikinig. Na Oo. ang sinisisi pa rin ay ang simbahan. Ayun nga, kagaya nga ng sabi ko, sometimes, meron kasi tayong gusto, and meron ding gusto ang Lord. So, yung kagustuhan ng Lord ang masusunod. Kagaya nun, kasi for me, kung ang isang tao ang sinisisi niya ay simbahan, dahil sa pag-alis or kung bakit niya gustong umalis. So, for me, it only goes to show na ang problema ay hindi simbahan, ang problema ay siya. No? Kasi ganito yan. Kung ako, member ako ng, or ako, Pineda family, for example, o yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko, ngayon magulo sa bahay namin. So, anong gagawin ko? Maglalayas ako, iiwanan ko sila, itatakwil ko sila, family ko sila, di ba? Hindi. Ay, hello po, PA. Part- Yan nga din po yung sinabi kong example. Hmm. Sabi ko, ang isang halimbawa, ikumpara po natin ng isang leader sa tatay ng isang tahanan.
Ang tatay ba kailangang umalis, iiwan ng pamilya dahil may mali lang sa pamilya? Mm. Mali po ba yung ni-reason out ko? Tama yun. Kasi yan naman, yun ang napaka-sound, sound example o sound reasoning. So, aalis ka dahil meron kang hindi gusto. So, ang ibig sabihin, babalik tayo doon sa sinabi ko kanina, ang sineserve mo is yung sarili mo. No? Pagka ganun. Ibig sabihin, um, i- wala, kasi sa bawat, kahit saan anggulo ko tignan, babagsak ka na kasi sabi ng Lord, 'di ba, deny yourself. Nasaan na yung denying yourself doon, 'di ba? Kasi ang yung sarili mo pa rin yung tinitingnan mo, 'di ba? So, let's say tignan natin sa context ng mga disipulo ng Panginoong Hesus. Kung titignan mo, paano sila namuhay, ah, 'di ba, na na nung nag-minister ba sila, nandoon ba, meron ba silang mga magagarang sasakyan, meron ba silang mga air conditioning, meron ba silang naka-check-in ba sila sa hotel? Hindi, mahirap yung sitwasyon nila, 'di ba? Ang hirap ng sitwasyon nila. Tapos at times, actually maraming times pa ni-rebuke pa sila ng Panginoong Hesus. 'Di ba? Pero hindi naman sila tumalikod, except lang si Judas, 'di ba? But si Judas talaga is nakaano yun eh. Nakasama yun dun sa design, no? So, kaya doon pa lang mali na para sabihin mo na yun ang reason mo. Kasi for me, dapat hindi ka maging part ng problem, dapat maging part ka ng solution. Kasi ganito ako, for me ganito yan eh. Okay. So, kung ganun pala, nakikita mo na merong mali, or merong sa tingin mo hindi tama, all the more na dapat kang magstay. Kasi kung ganun pala, parang sinabi mo na lang din na, bahala kayo mag-perish. Bahala kayong mag-perish kasi ako hindi ako mape-perish. O 'di ba, 'di makasarili ka. So ngayon kung sa tingin mo na merong talagang mali, anong dapat mong gawin? Matthew chapter 18, 'di ba? Anong sabi sa Matthew chapter 18? Basahin natin. Hmm, Matthew 15 ata yun, verse 15. Yan. Matthew chapter 18 verse 15. So, sabi dito, moreover, if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. So, see, kung meron ka palang nakikitang hindi mo gusto, so dapat ang ginagawa mo is kausapin, no, mag-usap. Yun pala ang dapat na ginagawa, no? Hindi hindi yung alis na ako diyan. Ganyan 'yan. Kasi sarili mo yung inaano mo 'pag gano'n. Sarili mo yung ini-entertain mo. Hi Hindi mo sinasaalang-alang yung responsibilidad ng Lord para sa'yo. So now, kung ang isang tao is gano'n pa rin, ini-insist niya yun, well, ako ang masasabi ko lang, I think, siya yung gusto talaga siyang alisin ng Lord for whatever reason. Gusto siyang inallow siya ng Lord na alisin dun sa simbahan na yun. So for whatever reason, for whatever purpose, I don't know. No? Kasi hindi naman natin po pwedeng, hindi naman natin po pwedeng tayong anong tawag doon, yung mag-bar or impose na, hindi, dito ka lang. Hindi naman tayo ganun, di ba? Hindi naman tayo martial law, kumbaga. So, meron pa rin ang mga tao, meron pa ring free will. Kaya lang,
kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba, everything is permissible, but not everything is beneficial. Diyan ka pa ba, sister? Opo, nakikinig po. So, ganun yun. Kung inabot mo, tas ayaw, wala kang magagawa na doon. Pero yung sa'yo, yung own responsibility mo, gawin mo, tayuan mo ng mainam. Opo, opo. Meron pa, may katanungan pa. Sometimes kasi ang ano ng iba is na nandoon yung perfect lahat. Pero in reality, hindi ganun eh. Kaya nga tayo inilagay para maging maayos, magkaroon ng kaayusan. Kasi sa totoo lang, for example, kami ni Pastor John, pagka pumupunta din kami sa mga ibang mga churches, meron din kaming nakikitang mga parang something na off or hindi kumbaga parang out of the normal. Pero it's not for us para i-point out yun. Because we know, sila din mismo, dumadaan din sila sa pagsubok at sila din mismo, nandoon din ang Lord, ang pagsama ng Lord sa kanila at aayusin yun. Yun, so 10 o'clock na, mag-ano na tayo. Isa lang ang pakatandaan natin, yung ating sa napag-aralan, yung ating mga responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos, yan ay iniatang sa atin ng Diyos. So, pananagutan natin yan ultimately sa Diyos, no? Because for every action, merong mga consequence and pagka yung sarili lang natin ang tinignan natin, hindi natin tinignan yung pangkalahatan. Of course, nandun yung maapektuhan talaga yung simbahan. Kaya nga, ayun ang tingnan natin, yung responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta yan. No, kahit maliit man yung ginagalawa natin, yung tinatayuan natin. No, pero sa Diyos, hindi yan sa maliit or sa malaki. Kaya nga sabi niya, to those who are given uh, little, to those who are given much, much will be expected. No? Okay? Sige. Praise the Lord. Tingnan natin, may message pala dito.
page, nag-message si Sister Ling malilate. Okay. Sige na po, kung wala nang katanungan, mag-pray na tayo. Pastor John, ikaw na ang mag-pray. Okay po, mga kapatid. Wala bang nag-message dun sa ano? Tingnan ko. Wala naman. Okay. Maka-live pa rin ba tayo? Baka pwedeng ikat na yung live. Di Sige. po, mga kapatid, manalangin po tayo. Andyan pa po ba kayo? Sige po, Ah, sige po. Praise Amen God. po. Medyo karne. Karne yung pinakain sa atin ngayong gabi. But the Holy Spirit will help us understand it clearly. Okay, manalangin po tayo. Hallelujah, Abba Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, in the leading and guidance of the Holy Spirit of God. Lord, we acknowledge, Lord, your majesty. We acknowledge, Lord, your sovereignty. We acknowledge, Lord, your lordship in our lives, Lord. Lord, sa kalagitnaan namin ngayon, Panginoon, we may be separated, Lord, by kilometers away, Lord. But we know, O God, through the Holy Spirit, you bring us closer, O God. You bind us, Lord, with the love that comes from you, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita niyo po, Panginoon, na pinaalala niyo po sa amin ngayong gabing ito, O God. I believe, Lord, some of these words, Lord, have been read by us many times, narinig na rin po namin many times, maaring na-preach na rin po many times, O God. But Lord, it's a good reminder for us, O Lord, na ang aming pong tinatayo ang mga ministry, Panginoon, mga tungkulin, Panginoon, inyo pong mga inatang sa amin, O God. Hindi po ito basta-basta, Panginoon. Dahil, Lord, ang nagkaloob nito sa amin, Panginoon, ay kayo, O God. You are the creator of everything, O God. You are the Lord over everything, O God. And Lord, kung ang mga responsibilidad na ito ay nanggaling sa inyo, Panginoon, sino po kami, Panginoon? Upang humindi, sino po kami, Panginoon? Upang panghinaan, O God. But Lord, we thank you, O God, because your grace is sufficient, O God. In our weakness, Lord, your grace is made perfect, O God. Lord, dalangin ko sa gabing ito, sa aking mga kapatid, Panginoon, even kay Pastor Aldrin at sa akin, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Lord, itinataas namin, Panginoon, ang aming mga kamay sa inyo, Panginoon. We surrender, Lord, everything to you, O God. We cast our cares to you, Lord. Alam niyo po, Panginoon, ang bigat na nararamdaman namin, Panginoon. Ngunit nagpapasalamat kami, Ama, dahil patuloy niyo po kami pinapaalalahanan, Panginoon, that you are in control, O Lord. Lord, maaaring may mga pagkakataon, Lord, na nakikitaan na kami ng kahinaan, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Lord, dalangin ko sa gabing ito, Panginoon, sa aking mga kapatid, kasama ko dito sa Bible study at maaring sa mga makapakinig pa po, Panginoon, in the future, Lord, kay Brad Allen, kay Sister Melody, kay Brother Leo, kay Sister Joy, kay Sister Chari, kay Sister Bebeth na nag-join kanina, kay Sister Ling, kay Brother Manuel, kay Brother Richard, at saka kay Sister Charlotte, Panginoon. Lord, isama ko na rin po si Sister Pressy, Brother Verhil, Brad Manny, Sister Helen, Brother Nono, Sister Rose, maging ang mag-asawang Sanchez, Panginoon, Brother James, and Sister Cherry, Panginoon. Lord, lahat ng tumatayo, Panginoon, sa iyong katawan, Panginoon, in particular, Lord, sa JRK Church, Panginoon. We need your presence, Holy Spirit. We need your guidance, Holy Spirit. We need enablement from you. We need equipping from you, O God. Lord, sabi niyo po sa inyo pong salita, Panginoon, it is written, O Lord,
not by strength, not by power, but by the Spirit of God. And Lord, the flesh might be weak, but the Spirit is willing, Lord. Lord, nandito kami, Panginoon. Sa aming pong pagtulog, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mahimbing na tulog, Panginoon. I pray, Lord, na kinabukasan, O God, lahat kami, Panginoon, ay renewed, O Lord. Kung nandun man ang agam-agam, pawiin niyo po ito, Panginoon, at ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, ang bawat paggising namin, Panginoon, there is a purpose, O God. Ang bawat hakbang namin, Panginoon, there is a purpose. Ang bawat pagtayo namin, Lord, there is panalangan na bawat fellowship namin, there's a purpose, O God. Ang bawat pag-encourage namin, pag-comfort sa bawat isa, Panginoon, there is purpose, Lord, and that purpose, Lord, comes from you, O God. Lord, you reminded us, Lord, that we are maybe different parts of your body, Panginoon, but each one of us, Lord, has specific function, Panginoon. There may be some of us, Lord, sa aking mga kapatid, nagmumultitasking na po, Panginoon. Nakakaranas po sila, Panginoon, ng kabigatan, nakakaranas sila, Panginoon, ng physical na napapagod sila, Panginoon, Lord. Pagibayuhin niyo po, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon, ng pag-ibig na nagmula sa inyo, Panginoon. As Paul wrote it, O Lord, to live is Christ and to die is gain. To live is Christ and to die is gain. At sinabi niyo rin po sa inyo pong salita, Panginoon, that we are crucified. Lord, we are crucified with you, Lord. The life that we now live, oh God, we live for you, Lord. We live for you, our Lord Jesus Christ, who redeemed us, the one who took us out from the darkness into your marvelous light, oh God. Lord, tonight, oh God, I speak blessings, Panginoon, sa mga kapatid kong ito, Panginoon. I speak, Lord, blessings. I speak strength. I speak joy. I speak peace that transcends all understanding, Panginoon. I speak, Lord, all the favor that you have upon them, Panginoon. And whatever the enemy has taken away from them, whatever the enemy is trying to take away from them, I take it back, we take it back in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kung ano man pong pagpapala, Panginoon, ang pumipigil, kung ano mang sino man ang pumipigil sa pagpapala na pagkakalob niyo dapat sa kanila, Panginoon, we rebuke in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ayaw po naming marinig, Panginoon, yung mga salita na throw this one, throw him into the darkness where there is gnashing of teeth, Panginoon. Lord, we want to stand firm. We want to stand firm together as your body, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, na mapalakas ang bawat isa, Panginoon, dahil ang kalakasan ay nagmumula lamang sa inyo, aming Panginoong Jesus. Ano man ang banta ng kaaway, Panginoon, Lord, the devil may be prowling around, Panginoon, ngunit hindi niya kami masisila, Panginoon, because you are with us. You are with us, our Lord Jesus Christ. And united, O Lord, we are going to stand. Lord, we will not be divided, O God. We will not be devoured, Lord, because, Lord, we will stand firm. And Lord, we know in the future, oh God, in eternity, Lord, we will hear the words from you, Lord, the wonderful words, Lord. Well done, my good and faithful servant, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. To you alone be the glory. To you alone, oh God. We serve you, Lord. We serve a living God. We serve your people, Lord. And we want to serve the lost, oh God. Kaya naman, Panginoon, you are the Lord of the harvest. You are the Lord of the harvest, Lord. It is written in your word, kung kailangan, Panginoon, kinakailangan, Lord, ng mga workers sa inyong vineyards, Panginoon, we will ask the Lord of the harvest, and that is you, Lord. Send, Lord, more workers with committed heart, O God, body, soul, and spirit committed to you, O Lord. Send them from the north, from the south, from the east, and from the west, O God. Lord, we need them, Lord. We need them, O God, dahil alam po namin, Panginoon, hindi madali, Panginoon, ang aming kinakaharap, hindi madali ang aming tinatayuan, Panginoon. And you are the one who's going to help us, O God. You are the one who's going to help us, Holy Spirit. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus, in the leading and guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 And praise the Lord.
God bless po and good night po sa inyo, mga kapatid. Yes. God bless po. Good night. Thank you po. Good night, God bless. Good night po. God bless po. Good night and God bless. Good night po, God bless. Mm. Christmas daw. Bye-bye. 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 Have a good sleep. You're everybody kids. Bye-bye.